Breaking na breaking news po mga kababayan. Nako po, huli sa akto, Gutesa. May bidyong bago mga kababayan. Ping Lacson supalpal na bulaga sa takot. Dahil nga sabi ni Ping Lacson mga kababayan, itong si Gutesa ay hindi na raw nakakasurpresa sa kanyang pagbaliktad o recantation. Dahil po binawi niya lahat ng kanyang mga salaysay nung unang pag-iimbestiga sa usapin ng flood control. Tapos sinasabi dito mga kababayan na si Marcoleta daw ang pinaka-mastermind. Ito po ang pasabog ni Ping Lacson na kaya lang nagawa daw ni Orly Gutesa ito dahil nga po si Marcoleta ang nagmekos-mekos. So dito mga kababayan, supalpal itong si Ping Lacson dahil lumabas yung video ni Orly Gutesa na tinatakot po siya. Pati yung paggawa ng kanyang mga salaysay, yung pagbaliktad niya, talagang pinilit daw siya, mga kababayan ko. Dito, talagang inamin ng asawa ni Gutesa, pinaamin mismo si Gutesa, dahil po sa ginawa sa kanya, malamang sabi ni rin ni Manang Aimee, tinakot ito. Tinakot ang asawa, anak, pati si Gutesa para bumaliktad. Gagawin lahat ng mga buwaya, ng mga buwaka ng ina, para mapagtakpan ang kanilang gawain. So dito mga kababayan, lumalabas po na lalo pang idinidiin ni Ping Lacson si Marcoleta dahil nga po sa perjury. So ibig sabihin, nakakulong na si Marcoleta, lalo pang dadagdagan ang kaso. Mga kababayan, pakinggan po natin ito. Ito pong sabi Ito, panoorin po natin. Magugulat po kayo dito. Ang sabi dito mga kababayan na mamaya ko ipakita itong video ni Gutesa na may video. Ito po ang sabi mga kababayan ko. Senator Ping Lacson said the recent recantation of Saldico's former security aide Orly Gutesa regarding alleged cash deliveries to former House Speaker Martin Romualdez was not surprising. Lacson recalled that Gutesa was allegedly coached by Senator Rodante Marcoleta during the September 2025 hearing where the former Marine testified about his claims involving the alleged flood control controversy. Since on record naman sa hearing ng Blue Ribbon Committee na coach witness ni Senator Marcoleta si Gutesa at nakalive pa nga, hindi na surprising na babaliktad siya balang araw, Lacson said. The senator also linked Gutesa recantation to similar reversals by the Maleta boys. Lacson said the repeated changes in testimony raises questions about whether some of those involved were seeking personal benefits from the controversy. He claimed that Marcoleta and former lawmaker Mike Defensor has encouraged Gutesa to testify in exchange for money and a scholarship for his children. Ayan po. Ayon kay Lacson mga kababayan, hindi na raw nakakasurpresa ito dahil nga po gawa-gawa lang daw ni Marcoleta ito. So ngayon mga kababayan, sa dami po ng mga ebidensya, sa dami ng mga testigo, ngayon na bumaliktad si Gutesa, credible na daw. Ni wala man lang ebidensya na pinakita. Basta nagmamarites na lang. Basta binawi na lang ang kanyang testimonya sa ilang pahinang papel, gawa-gawa na daw ni Marcoleta. Hindi na raw totoo at wala daw katotohanan ito. At sinabi pa ni Lacson, balang araw, babaliktad itong si Gutesa kasi nga, tinuruan lang siya ni Marcoleta kapalit ng malaking halaga. Ang sabi po sa balita, 150 million at scholarship daw ng kanyang mga anak. Sa tingin nyo mga kababayan,
ito ay may katotohanan. So ngayon po na bumabaliktad po si Gutesa at yung 4 na Marines, dyan daw makikita na hindi raw totoo ang mga sinasabi ng mga sundalo. Isipin nyo, napakarami mga kababayan, hindi lang iisa. So ngayon si Gutesa at yung 4, bali 5 na silang bumaliktad, dahil nga inoperan po ng malalaking halaga, aba sabi ni Lacson, hindi yan totoo kasi gawa-gawa lang ni Marcoleta yan. Sabi naman ni Cayetano mga kababayan, langya. Lacson. Talagang protector ito ng mga buhaya pati ba naman ako gagawa ng kaso? Tagig yung kanyang tinatarget. Wala namang baha dito. Langya itong Lacson na ito. The best talaga na protector ng mga buhaya. O mga kababayan, ito. Ipakita natin yung video na ni Gutesa. Ito po mga kababayan, ipakita po natin. Ito pong video na ito, video ng kanyang asawa. Nagpapatunay na si Gutesa talagang tinakot. Dito raw mga kababayan, yung kanyang mga salaysay, merong isiningit yung mga nagtuturo sa kanya. Siguro ito yung mga tumatakot. Ito yung mga nagdidikta kung ano ang magiging direksyon ng kanyang recantation. So ito mga kababayan, panoorin po natin. Kaya itong si Ping Lacson at Erwin Tuplok at Buyingying mga kababayan ay nataranta na sa takot. Magtatago na ito sa 2028. Baka pati labas ng planeta gusto nilang lumayas. Baka pumunta sila ng Mercury para magtago dahil sa kanilang ginagawang kasinungalingan. Ito pong sinasabi ng taong bayan. Kaya panoorin natin mga kababayan, itong video na ito, pasabog ng asawa ni Gutesa, talagang tinakot siya mga kababayan. Tignan nyo ha. Iyan ang sinasabi ng mga komento, tignan natin. Talagang merong nagtuturo kung ano yung mga isusulat niya. Ito po. Dahil pinapalabas po sa video mga kababayan, sabihin daw na si Marcoleta ang utak, sabihin na si Mike Defensor ay ganito, tinuruan siya, wala daw siyang alam, basta siraan si Tamba, yun daw yung isulat. Idawit siya sa malaking korupsyon sa flood control. So mga kababayan, panoorin natin. Baka ngayon nyo lang napanood ito. Ito yung video ng asawa ni Gutesa. Magugulat kayo. Kaya supalpal si Ping Lacson dito. Yawa na. O ito po. Talagang lalabas talagang katotohanan mga kababayan. Kung sino pa yung mga nagsasalita ng katotohanan at nagsasabi ng walang kasinungalingan, sila pa ang nagigipit at kinukulong. Gaya ni Senador Marcoleta, nakita nyo naman mga kababayan. Isa pong lingkod ng Diyos, isang banal na politiko na alam natin na siya ay talagang matino at walang halong korupsyon. Ginawan talaga ng kaso ng mga Estas Barabas. Kaya ito na ang patotoo mga kababayan na si Gutesa talagang tinakot. Ito po. Yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record, i-record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. O dito mga kababayan, pinapaamin po nung asawa ni Gutesa, itong si Marine Orly Gutesa, kung sino ba ang gumawa nung affidavit. Sabi ni Gutesa, sila. O tignan nyo, tuloy natin. Mamaya na tayo magko-comment. Inarikod na wala. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record, i-record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarikod na wala. Sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga.
binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi nila si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. O nakita nyo mga kababayan, umamin po si Gutesa sa kanyang asawa na hindi niya gawa yung statement of affidavit. Dito lumalabas mga kababayan na wala po siyang alam. Wala siyang ka-idea na ganito ang magiging kalalabasan nung salaysay niya. Isipin nyo, itinuturo si Marcolita na pinangakuan siya ng 150 million at scholarship. O, tignan nyo mga kababayan na, eto sige, hindi na ako magko-comment pa, tapusin natin. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Oo. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala. Ano sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi nila si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun. Ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. O, ayan mga kababayan, yung salaysay noon na nagtuturo kay Tambaloslos, wala na, ibinasura na, pinunit, sinunog yung original na salaysay. So ngayon mga kababayan, bagong-bago na sinasabi sa salaysay ni Gutesa na hindi siya ang gumawa. Ang gumawa yung mga, alam nyo na, yung mga kawatan, yung mga maletagang, yung bossing na nagsasabi na baliktarin lahat. Wala siyang alam sa delivery ng maleta sa bahay ni Tamba. Ang gagawin niya, idadawid si Marcolita at si Defensor na pinangakuan ng malaking halaga. Naku po mga kababayan, lumalabas talagang katotohanan dito. Hindi talaga mapapasinungalingan ang totoo. Kaya Ping Lacson, ako magtago ka na. Isa ka ring kawatan, isa ka ring sinungaling. Yan ang sinasabi ng mga tao dito. Anong sinasabi mo na si Marcolita ang mastermind? Naku po mga kababayan. Balang araw makakarma ka din. Yan ang sinasabi ng mga komento. Galit na ang taong bayan sa iyo. Ping Lacson, isa kang protector. Yan ang sinasabi. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas.
Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Hmm. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit pag hindi mo binasa? anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin ah. Han, Kaya nga. sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Ulitin mo daw yung O ayan mga kababayan, lumalabas po dito sa video ng asawa ni Gutesa, asawa o anak, di ko maano eh. Basta kapamilya ni Gutesa itong kausap sa telepono. Na talagang pinupuntirya nila si Marcoleta at si Defensor na bawiin lahat ang naunang salaysay at pasinungalingan. At dito lumalabas sa video mga kababayan, klarong-klaro, letra by letra, tila itong si Gutesa ay tinakot, pinagbantaan. Dahil kung hindi siya pipirma, alam na, ginugulo yung pamilya niya mga kababayan. Tapos sasabihin ni Ping Lacson mga kababayan ko na si Marcoleta ay lalong madidiin sa kanyang plunder na kaso, madadagdagan pa. No bail ban, tas dadagdagan pa ng kaso. Ito yung sinasabi ni Ping Lacson. O mga kababayan, tignan nyo po, may pasabog si Ping Lacson dito. Nako po mga kababayan ko, ito. Panoorin natin. Talagang si Lacson balang araw makakarma ito sa kanyang ginagawa kay Marcoleta. Ako, naiiyak ako mga kababayan. Hindi na raw nakakagulat kung bumaligtad ang nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico na si Orly Gutesa ay kay Senator Ping Lacson. Gitya noon pa man daw ay tinuturuan na ito ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon hearings. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Noon pa man nababahira na ng pagdududa ang biglaang paglutang ni Orly Regala Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayong binabawi na niya ang kanyang mga akusasyong ibinato niya noon, hindi na raw nagulat ang dating Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson. Tinawag pa nga niyang coached witness ni Senator Rodante Marcoleta si Gutesa. O ayan mga kababayan, coach, witness daw. Ayun Lacson, di na kinagulat ang pagbaliktad ng anyay coach witness na si Gutesa. Talagang idinidiin si Marcoleta dito mga kababayan na siya yung mastermind. Nako mga kababayan ko. Anong masasabi mo ngayon sa video ni Gutesa? Na tinakot pala siya. Nako po mga kababayan ko. Yawa itong si Lacson na ito. Lahat po ng mga kaalyado ni Sara Duterte ay unti-unti na nilang kinakasuhan. Maski si Cayetano, Bongo, si Subiri pa mga kababayan, kinakasuhan na rin.
Pero I doubt it kasi baka mamaya palabas lang nila yan. Si Robin Padilla, meron na daw warrant of arrest. Niluluto na rin mga kababayan. So talagang lahat po, gusto talaga nilang yariin ang mga kaalyado ni Tatay Digong at Sara para si Sara hindi manalo sa 2028 at ma-impeach ito. Ang bali-balita pa mga kababayan, nais nilang impluwensyahan si Chis Escudero na yung 16 gawing 12 na lang ang boboto, pero sabi ni Chis Escudero, sundin ang batas, dapat 16 pa rin. Naku po mga kababayan, kawawa si Ping Lacson dito. Pag si Marcoleta nakalabas at kakatigan ng Korte Suprema, yari na. At si Sara maging presidente, naku, magtago-tago na kayo. Yan ang sinasabi ng maraming mga kababayan natin. Talagang nakakalungkot kasi si Marcoleta, siya ang napag-initan. Naku po, at itinuturong mastermind dito sa paninira kay Tamba. Yawa na, Ping Lacson. Balang araw makakarma ka. Yan ang sinasabi ng tao. Noong September 25, 2025 hearing, matatanda ang si Marcoleta ang nagpakilala kay Guteza bilang dating security consultant umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Surprise witness si Guteza at habang binabasa niya ang kanyang testimonya, ilang beses siyang sinita ni Marcoleta mula sa pag-a-adlib daw. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Sinita rin ang mga hindi raw nababasa na parte ng testimonya. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa. Syempre, sa laysay ni Gutesa yan dapat kung ano yung nakasulat, yun yung babasahin. Ba't ka mag-a-adlib? Para ma-record. Di ba mga kababayan ko, tapos sasabihin ni Lacson, hindi totoo yan, hindi credible yan. Tapos ginawa ng kaso, yung pirma, perjury yan. Yung pirma ng abogado sa Pasay, pineke. O, tignan nyo ngayon. Sasabihin nila, nagbumaliktad, credible na daw. Wow, galing. Yawa na, mga kababayan ko. Mga yawa. Para lang pagtakpan ng mga magnanakaw, mga mastermind, gagawin lahat ni Pinky. Para hindi na makapagsalita, mawala yung mga lumalaban sa kanila, yung mga kontrabida sa kanilang ginagawa, gagawa nila ng kaso. Diba? O, tignan natin. Basa mo Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Tumayo pa nga si Marcoleta, lumapit kay Guteza at iniabot ang papel na hawak niya. Ang pasabog ng surprise witness, nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera, aka basura, kina Zaldico, dating Congressman Eric Yap at dating House Speaker Martin Romualdez. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Matapos ang mga revelasyong yan sa Blue Ribbon Committee, bigla na lang nawalang parang bula si Guteza. Kasagsagan niya nang nagkaroon ng malawakang protesta dahil sa mga anomalya sa flood control projects. At sa special coverage ng News 5, nagkainitan pa nga sina Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at political analyst na si Malu Tiquia nang mapag-usapan ang nawawala noon na si Guteza. Siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Hindi kami nagpresent dyan. Baka kaalyado nyo nagpresent dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. You are representing government. But still, bakit mo sa akin ipapakita? Do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme? You don't have to Insulting people. Habang hindi mahagilap si Guteza, bigla namang lumutang ang mga nagpakilalang bagman umano ni Zaldico na nanlaglag na mga politikong sangkot umano sa flood control scandal. Pero gaya ni Guteza ngayon, 4 sa 18 bagmen ang nagbaliktad na ng kanilang mga testimonya. O yan mga kababayan ko.
Hindi lang naman si Gutesa paano yung salaysay ni Saldico? Paano nyo pasisinungalingan? Yung salaysay ni Saldico, kahit itong si Gutesa, yung 4 ay bumaliktad, paano nyo tatakpan? Paano makakalimutan ng taong bayan si Saldico na mismong bossing ni Gutesa? Paano yan? Sinasabi ni Saldico dito, yung magpinsan yung mastermind. Kaya lihis sila ng lihis tuwing ang direksyon ng investigation papunta ng Malacanang, may nakakasuhan mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? Kaya Ping Lacson, nako po, balang araw talagang magbabayad ka rin ng mga ginawa mo kay Marcoleta. May balik yan na karma sa'yo. Kahit sa pananampalataya namin walang karma, kumbaga Diyos ang hahatol sa mga masasamang tao. Kung sino pa yung mga matitino, mga gumagawa ng mabuti at nilalabanan ng matinding pagnanakaw, korupsyon sa bansa, sila ang napag-iinitan at nakakasuhan. Ano na ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Pinamumunuan ni Baal. Si Baal kasi mga kababayan, isang pinaka-notorious na leader ng gobyerno nung panahon ng mga propeta. Lahat po ng kasamaan ng kanyang gobyerno ginagawa. Kung ano ang nangyari kay Marcoleta, yan din ang ginawa noon sa mga lingkod ng Diyos na pinili upang manungkulan sa gobyerno para kakitaan ng isang example ng matinong namamahala sa gobyerno. Kinainggitan nila si Marcoleta dahil hindi nila mapigil, hindi nila masawata, hindi nila makontrol, ginawa ng kaso. Yung mga testigo naman, pinatatahimik, ginagawa ng kaso, gaya ni Marcoleta. Ano bang mangyayari yan? Kaya itong si Lacson na babanatan ni Cayetano. Alam agad kung sino ang guilty, hindi pa nag-iimbestiga. Ngayon na nag-recant na si Gutesa, credible na credible daw. Ito na daw ang totoo. Alam na daw ni Ping Lacson na babaliktad ito. O sinong may utak nito mga kababayan, mag-comment kayo. For transparency, for a better democracy, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. I-like at i-share po ito mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta.